Nag-aral ako sa pribadong katolikong paaralan buong buhay ko. Noong unang taon ko sa high school, naghiwalay ang mga magulang ko. Simula noong unang taon ko sa high school, nagpa-party ako tuwing weekend. Lumalabas ako, umiinom ng alak at nagyoyosi ng marijuana halos tuwing weekend. Habang nangyayari ito, sumasali ako sa mga kompetisyon ng belly fishing. Pumunta ako sa Poland at Czech Republic. Nagkaroon kami ng parang World Championships para dito. Ang saya talaga. Pagtapos ng sophomore year ko, bumalik ako mula sa Czech Republic. Pinaupo ako ng mga magulang ko at sinabi nila sa akin, "Hey, hindi na namin kayang tustusan ang strike at alisin ka na namin sa kompetisyon ng belly fishing." Malaking dabok yun para sa akin. Alam mo ang ibig kong sabihin, kapag yun na talaga ang iniidolo mo, parang yun na ang sinasamba mo. Napilitan akong pumasok sa pampublikong paaralan and there was like, okay lang, magkakaroon naman ako ng football. Ayos lang lahat. Ito na ang gagawin ko. At pagkatapos nun, nagsimula akong mapasok sa mas malalang mga bagay. May malaking puwang ako sa buhay ko na dapat si God ang pumupuno pero napuno ito ng iba't ibang droga. Alam mo, sa unang linggo ko doon, nahuli ako ng nanay ko na may 1 onsa ng marijuana at timbangan at halos nagsiset up na ako para makapagbenta sa mga bata. At sabi niya, oh hindi pwede yan. Inatapon niya lahat yun sa akin. At ito ay maganda. Parang tinamaan talaga ako, may utang ako sa ilang tao. At sabi ko, oh pare, paano ko babayaran to? At namumuhay pa rin ako ng parang ghetto lifestyle noong mga panahong yun. Nagkakasala ako ng pagnanasa. At ito ay talagang masama, nakakasira sa kaluluwa mo. At talagang iniisip mo na hindi ka karapat-dapat magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kapag nasa gitna ka ng mortal na kasalanan, patuloy mo lang itong dinadagdagan. Tapos dumating ang senior year pero nagkaroon ako ng injury sa football. Kapatid ko na sa bleachers. Sabi niya, pare, di na makapaghintay. Siguro mayon, parang may kakayahan na siyang lumapit kay Kristo. Alam mo yung ibig kong sabihin. At sa huli, hindi yun ang nangyari. Lalong lumala. Parang nagpatong-patong na lang ang sakit mula doon. At nagsimula akong masangkot sa mas malalalang droga. Halos naging bully ako sa lahat ng ibang mga bata. Inamumuhian ko yon. Kung mabait ka, kinamumuhian ko ang otoridad. Kaya, ang ibig kong sabihin, Diyos, ang pinakamataas na otoridad. Sabi ko, hindi ako yan, pare. Kaya, alam mo, masama sa mga bata, masama sa mga guro, masama sa kung paano ko tratuhin ang mga babae. Hindi ko talaga sinubukan sa eskwela. Parang wala talaga akong pakialam tungkol doon. At sabi ni Trey, pare, pwede kang humingi ng tulong. At sabi ko, hindi ko kaya, pare. At sinabi ko sa kapatid ko, parang hindi na talaga kami magkakaroon ng magandang relasyon. Halos kinamuhian ko siya at kinamuhian ko ang tatay ko. Kinamuhian ko ang mga taong nag-try na dalhin ako sa simbahan, pati na rin ang mga taong nag-try na ipagdasal ako. Lalo ko lang silang kinamuhian ng husto. At sabi ko, hindi pare, hindi ako yan. Hindi ako sapat. Kaya, nagdroga lang ako ng nagdroga sa buong panahong ito. At sa wakas, nakapagtapos din ako kahit papaano. Tapos nagtrabaho ako sa isang tindahan ng sigarilyo. Isang kakayahan kung saan pwede akong magbenta ng droga at magawa ang mga bagay na ito ng mas madali. At lahat ng mga kaibigan ko ay mga koneksyon at pwede kaming lahat magbenta ng droga sa ganitong sistema sa paligid ng syudad. At halos sumuko na ang pamilya ko sa akin. Hindi naman sa sumuko sila, pero halos nawalan na sila ng pag-asa na mababago pa nila ako. Takot silang lahat na baka mag-overdose ako. At sa totoo lang, hindi naman sila nagkakamali. Palagi akong sobrang nag-isip na magpakamatay. Dumating ako sa punto na nagsimula nang maghigpit ang mga pulis sa akin. At parang paparating na sila. Nakita ko, parang lahat ng pulis, state trooper, sheriff, parang nagkukumpulan na sila. Lahat sila nasa telepono. At yung mga tropa ko nasa labas ng tindahan ng sigarilyo at parang nagmamasid sila sa mga kotse nila. Tapos sabi nila, teka lang. Kinuha nila ang telepono. Parang pare, lahat sila nasa telepono. May hinahanap sila, bro. Sa tingin ko, hinahanap ka nila, pare. Tapos lahat sila nagpark sa labas ng tindahan, parang hinihintay akong lumabas. At sigurado akong sila nga. At ito na, parang ang nag-iisa kong pagkakataon. Nasa loob ako, parang bro, mahal ka namin, bro. Parang naging totoo ka. Pero pasensya na. Parang pasensya na ganito ang mangyayari. Hindi ko sinasadya na mangyari ito. At may ilang mga kotse ng pulis na nakahilera lang sa labas ng tindahan. Parang okay, siguro ganito na nga ito. At sabi ko, teka, hindi naman kailangan magtapos ng ganito. Parang siguro nga, kahit na parang ako na ang pinakamasamang makasalanan, magdadasal ako ng isa. Kaya pumunta ako sa banyo, tinago ko lahat sa kisami, at nagdadasal ako na nakaluhod at sabi ko, Diyos, kung mailigtas mo ako dito, nangangako ako na, parang titigil na ako at aalis na ako sa tindahan.
Pero parang hindi ko alam kung ibibigay ko ang buhay ko sa'yo, pero parang titigil na ako. Kaya sumakay ako sa kotse ko at sinarado ang tindahan. Umalis ako, mga kotse ng pulis sumusunod sa likod ko. Tapos bigla silang lumiko, nakailaw pa rin. Wow, okay, katawa-tawa. Parang, Diyos ko, totoo ang Diyos. Wow, grabe ito. Bumalik ako sa isang bagay na alam kong sigurado ako at iyon ay ang Nazi fishing. Nagkaroon ako ng trabaho bilang gabay na naka-line up agad pagkatapos nun. Parang may isang tao na nagkupop sa akin at sinabi, "Hey, turuan kita kung paano gawin ito dito." At ito ay sa New Braunfels. Sabi niya, tuturuan kita kung paano gawin ito. Ibigay mo lang ang oras mo sa akin at tayo'y. Ibig kong sabihin, kikita tayo ng maraming pera. Mag-enjoy ka ng sobra. Pero talagang sinisimulan ko lang ang karera mo kasi may gumawa nito para sa akin at sobrang daling. Tinawagan ko ang kaibigan kong si Logan. Para akong, yo dude. Parang may sobrang lupit na oportunidad ako ngayon. Kailangan ko lang parang nang matutuluyan. At alam ko na nakatira ka sa San Marcos at kailangan ko lang ng matutuluyan. Sabi niya, okay, tol, kailangan ko lang sabihin sa'yo na may kakaiba dito sa bahay. May mali talaga. At hindi ako makatulog at palagi akong binabagabag. Sabi ko, tol, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Sabi niya, hindi, may mali talaga. Sabi niya, hindi rin ako naniniwala dito hanggang sa kailangan kong makisama dito. Hindi ko alam kung paano ito napunta dito, pero ramdam na ramdam mo ang presensya nito. Sabi ko, tol, parang pigilan mo na yung pag-aalala mo, pare. Parang, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, pero parang sobrang tanga naman yan. Hindi ko alam kung paano mangyayari yon, pero hindi talaga ako naniwala. Sabi ko, pagpunta ko dyan, tol, magpa-party tayo. Makakalimutan mo na lang yan, tol. Kaya umakyat ako doon, hindi ko pinansin ang mga senyales. At napansin ko rin ito, Parang, nung pumasok ako doon at nagpalipas ng ilang gabi, naramdaman ko, parang may bigat sa balikat ko, parang may nakapatong, parang may bigat sa balikat mo palagi. Tapos pag naglalakad ako sa gabi, hindi rin ako makatulog. At natutulog ako sa sofa noong mga panahong iyon. At sobrang kapal ng hangin, halos hindi ako makahinga. Parang may nakatingin sa iyo. Parang may laging nandyan, parang katabi mo lang. At parang laging may nakamasid sa iyo. Parang sa bawat sulok may nandyan. Laging may parang mabahong amoy na bumabalik. Like, ano yon? Parang saan galing yon? O minsan, bigla ka na lang makakaramdam ng sobrang lamig o sobrang init. Ito ay kakaiba. Parang mga kakaibang bagay. Tapos, yung mga tropa ko, patuloy pa rin sa ganito. Alam mo yun, nagbebenta ng kahit ano para lang kumita ng konti. At alam mo, lagi na lang kaming sumasakay sa kotse, maghahatid ng ilang bagay, babalik tapos makakakain na kami ng hapunan. Kaya't lalo lang itong lumala mula doon. Patuloy pa rin sa paggamit ng parehong mga droga, iba-ibang sunod-sunod. Patuloy pa rin sa pagpaparty, lumalabas. At sa huli, tumawag sa akin ng tatay ko. Sabi niya, hey, nagdadasal ako at hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero kailangan kitang ipagdasal. Nakita ko lang ang kaluluwa mo at puso mo at hindi ko man lang alam. Sabi lang niya, pasensya na talaga. Hindi ko alam ang sakit na nararamdaman mo. At hindi ko rin talaga maipaniwala. Ako ay tulad ng ano na sinasabi mo. Paano mo nakita yon? Tapos naisip ko, baka binigyan ka ng Diyos ng pangitain. Sabi niya, pakiusap magdasal ka, tol. Pakiusap lang. At hindi ko ginawa. Pagkatapos ng araw na yon, bigla na lang kumabog ng malakas ang puso ko, parang lalabas na sa dibdib ko. Bigla na lang itong kumabog ng mabilis. Tumayo ako, naglakad-lakad ng ilang beses sa kwarto, at sabi ko, pare, may nangyayari. At kahit anong pilit kong huminga, itinaas ko pa ang mga kamay ko sa ulo ko, sinusubukang huminga, kumuha ng hangin, pero hindi talaga gumagana. Walang oxygen na pumapasok sa utak ko. At sabi ko, dito na ako mamamatay. Ganito ito magtatapos. Sabi ko, ganito ito magtatapos. Binigyan ako ng Diyos ng maraming pagkakataon at sabi ko, ganito ito magtatapos. At parang lahat ng ginagawa ko sa katawan ko, syempre. Syempre ganito nga ito magtatapos. Parang unti-unti nang nawawala ang realidad ko. Parang nagkukulubot na lang ang mga pader. At ayun na nga, bagsak ka na naman. At hindi yon. Ang demonyo. At ngayon, kinuha na lang niya ako. Parang hindi. Tinanggihan ko ang Diyos. Tumakbo ako papunta sa demonyo.
Totoo lahat ito. At sa tingin ko, kailangan kong humingi ng tulong sa supernatural. Tumakbo ako palabas at parang mamamatay na ako. Hindi ako nakapagsalita. Sabi ko, tumakbo ako sa isa kong kasama sa bahay at sabi ko, pare, parang mamamatay na ako. Hindi ko alam kung ano. Sabi niya, gusto mo bang mag-drive o kung ano man? Ako ay tulad ng drive. Ako ay tulad ng pare. Tapos lumabas ako at lumuhod na lang ako. At nagdasal ako ng parang huling dasal bago pa man ito matapos. At sabi ko, parang mamamatay na ako. Ito na yun. Wala na. Wala nang balikan. Ito na ba yun? At sabi ko, Diyos, kung ililigtas mo ako mula dito, nangako akong isusuko ko ang lahat. At iaalay ko ang buhay ko sa iyo dahil dito dapat ako mamatay. Dito, mayon na. Tapos naghintay ako at tumayo. Tumakbo ako sa kaibigan ko na kasama kong tumutuloy noon. Kumatok ako sa pinto niya at sabi ko, parang hindi ko alam kung anong nangyayari ngayon, pero parang mamamatay na ako. Parang mamamatay na ako, halos hindi na ako makapagsalita. At sabi niya, kailangan nating magdasal. At parang ako, okay. Kaya pumunta kami sa banyo, sabay sara ng pinto. Parang ang daming basura sa paligid. Parang tuloy-tuloy lang kami. Luhod kami at sabi namin, Ama namin na nasa langit. At binigkas namin ang dasal na yon. Sinusubukan lang naming alalahanin, parang mga bagay mula sa pagkabata namin o parang dasal na bahagya namin naalala, parang tinatanggal ang mga sapot ng dadamba. At pagkatapos ay sinabi namin ang Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, sabay naming sabi. Pagkatapos lumabas ng mga salitang yon, nagsimula akong sumigaw sa matinding sakit. Sumisigaw ng malakas, umiiyak. Umiiyak dahil sa kung gaano ako kasama. Napagtanto ko ang bigat ng lahat ng kasalanan ko, ang realidad na kinalalagyan ko. At nagkaroon ako ng biyaya. Parang si Maria talaga ay inilagay lang ang kamay niya sa balikat ko at nagawa niyang palayasin ang masasamang espiritu na pinayagan kong manirahan sa loob ko. At umiiyak ako ng isang oras ng tuloy-tuloy, talagang humahabulgol ako. Hindi ko na kaya. Hindi na ako makahina. Umiiyak lang ako. Tinatapos na niya ang dasal, nagsabi ng isa pang Aba Ginoong Maria. Nagsabi ng isa pang Aba Ginoong Maria. Umiiyak. Nagpatuloy ito ng parang isa pang oras, siguro mga 2 oras na umiiyak lang ako. At sa huli, pagkatapos ng lahat ng yon, napagtanto ko kung gaano katotoo ang Diyos. Napagtanto ko na lahat ng mga bagay mula sa pagkabata ko ay totoo. O, hindi lang ito basta relihiyon. Hindi ito. Totoong totoo ito. Mas higit pa ito sa kahit ano na maaari kong maisip. At hindi ko lang talaga maipaniwala ito. Kaya tumayo ako at sa wakas ay nakahina na ako. At nagkaroon ako ng boses ng konsensya. Parang bumalik ang boses ko, hindi pareho ang tunog ng boses ko, at hinila ko ang kaibigan ko. Parang nandito na ulit ako. Parang nandito na ulit ako, tol. Tapos sabi niya, umiti lang siya, parang welcome, per. Parang proud ako sa iyo, tol. At sabi ko, tol, nandito na ulit ako. Parang hindi ko alam kung ano lang ang nangyari. At pagkatapos noon, agad kaming lumuhod ulit. Parang, salamat po talaga, Lord, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong ito. Salamat sa pagbibigay sa kaibigan ko ng kamanghamanghang kakayahan na ito na dumating at magtrabaho sa pamamagitan niya. At nare-realize ko kung ano ang nangyari, pero sinusubukan ko pa ring intindihin ito. Parang, teka, mali pala ako sa buong oras na ito. Parang, totoo talaga si Mary. Ang buong buhay na ito ay isang regalo. At parang kumakapit ako, nagdadasal, at sa huli nakatulog ako. Kinabukasan ng umaga, nagising kami, umiiyak ako ng todo, tumatawag sa telepono. Pasensya na talaga na naging ganito akong tao. Tinatawagan ko lahat ng miyembro ng pamilya, tinatawagan lahat ng kaibigan ko, sinasabi ko, pasensya na talaga at sinasabi ko na kasalanan ko ito. At hindi ako ganyan. Gusto kong magbago. Nandun lang ako nakaupo sa parehong bahay, di ba? At naninig ako parang sobrang nabubuluhan. At talagang pinagdadaanan ko ito, pare. Bumaba ang mga kasama ko sa bahay. Nagsimula silang tumawa sa akin. Parang mukha ka talagang nawawala. Parang mukha ka talagang nawawala. At parang ang kaaway ko ay ginagamit sila para lang iligaw ako sa tamang landas. Yung kaibigan ko, yung parehong kaibigan, bumaba. Sabi niya, kailangan nating magkumpisal. At itong tao, hindi naman siya Katoliko. Parang hindi naman kami Katoliko. Wow, grabe, baliw yung batang yon, di ba? Kaya bumaba siya, pumunta kami sa kumpisal. Well, hindi naman talaga sa kumpisal. Pumunta lang kami sa simbahan, di ba? Nasa parking lot kami ng simbahan, tapos pumasok ako sa simbahan, at parang unang beses ko ito.
At sobrang natatakot ako, pero parang medyo nagdududa rin ako. Pero alam kong ito na ang tahanan ko. Parang umuwi ako sa bahay pagkatapos na parang hindi pa ako nakapunta doon kahit kailan. Parang ako'y isang taong walang tirahan sa isang napakalinis na palasyo. Parang nandun ako at sobrang natataranta ako. Kaya lumapit lang ako sa estatwa ni Maria at gusto ko lang magpasalamat sa kanya sa pagligtas sa buhay ko. Parang hindi ko maalam kung sino ka, pero ikaw ang taong iaalay ko ang buhay ko para sa'yo. At ayoko. Gusto kong gugulin ang bawat segundo ng buhay na ito sa pag-alay ng sarili para makilala ka at malaman ang paglalakbay ng anak mo. At tininala ko lang ang anak niya, si Jesus, sa krus at nagsimula na naman akong umiyak ng todo. Parang hindi ako makapaniwala na magkakaroon ako ng pangalawang pagkakataon. Wow, ang galing talaga. Sa huli, parang grabe, mukhang hindi naman talaga nagaganap ang kumpisal. Sa tinim ko, hindi pa nga bukas ang opisina ng simbahan. Lumabas kami at sabi ko lang, maraming salamat sa pagdala sa akin sa simbahan. At lumabas ako at nakita ko ang isang babae na lumabas mula sa harap na opisina. At sabi ko, uy, anong nangyayari? May pari ba sa loob? At pumasok kami doon at parang kami dalawang adik na naglalakad lang, suot ang mga damit na parang basahan. Para kaming, hey, anong nangyayari pare? At yung babaeng nasa harap ay parang, syempre, dyan siya sa loob, nandyan siya pupuntahan kanya. At nakaupo kami doon sa harap ng lobby, parang, syempre. Parang, naghihintay lang kami. At sabi niya, uy, father, okay lang ba na makinig ka sa mabilisang kumpisal? Pumasok siya doon, lumabas, at parang nagliliwanag siya. Pumasok ka na lang doon, pare. Kaya pumasok ako doon at parang, kaagad, tinitingnan ko ang pari, parang seryoso, sa unang pagkakataon. At ikinukumpisal ko ang lahat ng mortal na kasalanan na maaari kong maisip. Parang lahat ng ito. At umiiyak lang ako ng todo habang nangyayari ang lahat. Sa emosyonal na aspeto, parang, hindi ko nga maipaniwala na nandoon talaga ako. Pero yung pari tinitingnan lang ako na parang may mga mata ng Diyos. Sinasabi na, hindi, masaya ako na nandito ka. Hindi ko maipaniwala na nandito ka. Parang, ang ganda. Parang, pinapatawad kita. Tinitignan niya ako na parang sinasabi, pinapatawad kita, pare. At umiiyak lang ako habang sinasabi sa kanya na nagawa ko ito. At parang wala man lang bakas ng paghatol na makikita sa kanya. At pagkatapos nito, sabi niya, ang iyong penitensya ay Salmo 91. At ibig kong sabihin, ang salmong iyon ay halos nagsasabi na, kung hahanap ka ng kanlungan sa Panginoon, ikaw ay mapoprotektahan mula sa lahat ng apoy, anumang palaso na lumilipad sa gabi. At sinasabi nito na, hindi mo kailangang matakot sa demonyo, di ba? Nanalo siya. Nanalo si Jesus, di ba? Hindi natin kailangang matakot. Hindi natin kailangang magpadala sa mga panlilinlang ng kalaban. Tapos, kumuha siya mula sa maliit niyang kabinet o kung anuman, kumuha siya ng rosaryo, binasbasan niya ito, at sabi niya, ganito maililigtas ang iyong kaluluwa. Kinuha ko ito at parang tinitingnan ko ito. Parang naaalala ko ito at kinuha ko ito at lumabas na lang ako. Parang muling isinilang ang kaluluwa ko. Parang grabe. Anong nangyayari dito? Ibig sabihin, pagkatapos ng kumpisal, ganito ako. Gaan ang pakiramdam ko. Parang okay, alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Hindi ko talaga alam kung ano ang kailangan kong gawin. Pero alam ko na basta't meron ako nito, ako at ang bagay na ito, magiging okay kami. Kaya nating labanan ang anumang uri ng kasamaan na nandito sa mundo. Magiging ayos lang tayo. At hindi ko na kailangang matakot. Hindi ko na kailangang maramdaman ang anumang pagkabalisa pa. Pag-uwi namin, ako at ang kaibigan ko, nagdasal kami ng rosaryo sa unang pagkakataon. At parang sinasabi namin ito, nakikinig sa parang isang YouTube video, parang sinusubukan naming sumabay sa pagdarasal. Nag-iisip kami ng mga malalalim na ideya na parang nakaupo lang kami doon, parang kusa lang silang dumarating sa amin, parang dumadaloy lang sa amin. At nagdarasal lang kami, parang ang daling nito. Tapos bumaba ako. Kailangan kong sabihin sa lahat ng iba pang mga kasama sa bahay tungkol dito, parang ano bang nangyari. Tapos pumasok ako sa kwarto niya at sabi ko, bro, kailangan mong magdasal ng rosaryo. At ako, sabi ko, kailangan mong maintindihan na lahat ng ito ay isang pagsubok. At ikinuwento ko sa kanya ang buong kwento ng aking pagbabalik loob. At sabi ko, pare, hindi mo ito paniniwalaan. Ibig kong sabihin, parang ang wild nito. Parang totoo lahat ito. Gusto ko lang na maniwala ka sa Diyos at maaari kang magsisi. Pwede mo rin gawin yan. Kung naging maawain siya sa isang makasalanan na katulad ko, magiging maawain siya sa kahit sino, parang 10 beses pa. Sinabi ko sa kanya ito at sabi niya, parang ang tanga naman yan. Hindi ko mapaniwalaan yan. Hindi ko nga mapaniwalaan yan.
Parang ang boring naman yan, pare. Talaga bang maniniwala ka sa babaeng ito sa langit? Parang ang katawa-tawa naman yan, at hindi man lang siya kamukha nito. At sabi ko, parang nakita ko yung mga mata niyang parang itim na itim, parang may sumanib sa kanya na parang hindi na siya. At nakita ko na lang parang may itim na anino na lumalabas mula sa kanya. At bigla na lang akong tinamaan, parang grabe. Ito ay tulad ng mainit, parang sobrang init, parang bigla akong nasa sauna. At bigla na lang akong nakaramdam ng parehong tibok ng puso na parang lumalabas na sa dibdib ko. Sabi ko, nasa puso mo ba ang Diyos, pare? At tumawa lang siya. At sabi ko lang, hindi ikaw ang tunog niyan, pare. Sinara ko ang pinto at tumakbo ako pabalik sa itaas, sinabi ko sa kaibigan ko. At sabi niya, pare, kung totoo yan, aalis tayo bukas. Noong gabing yun, sobrang takot na takot ako. Hinawakan ko lang ang rosaryo ko at alam kong galit na galit ang demonyo sa akin dahil may kakayahan akong bumalik sa Diyos. Sobrang galit niya. At pagkatapos, parang nandyan lang siya sa ibabaw ko buong gabi, parang basta. At hawak-hawak ko lang ito, parang hindi ako makapagdasal. Hawak-hawak ko lang ito. Sabi ko lang, Maria, please samahan mo ako. Basta, wag mo akong iwan. Basta samahan mo lang ako. At parang nandyan lang siya, parang nasa harapan ko mismo. Naghihintay lang siya na magkamali ako. At pagkatapos, hindi ako nakatulog buong gabi. Pagkagising ko kinabukasan, dadalhin ko na itong mga tao sa guided fishing trip at nagkataon na sila ay isang tapat na mag-asawang Katoliko. At sinasabi nila sa akin na magpatuloy lang. Parang, ipagpatuloy mo lang ang pagdarasal ng rosaryo mo. Ituloy mo lang to. At nagsimula na lang akong mag-devotion. Nagsimula na lang magdasal ng rosaryo habang papunta sa guide trip. Parang, oh wow, grabe, ang galing nito. At naramdaman ko ang biyaya na ito sa akin. Ang pagmamahal na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. At na-inspire lang ako, ready to walk. Handa na akong magpatuloy. Wala akong kinatatakutan. Parang kami ni Maria, kaya namin to. Walang katulad basta magpapatuloy lang kami. Para sa natitirang bahagi ng buhay ko, kaya kong mabuhay ng masaya. At sinasabi nila sa akin, magpatuloy ka lang. Kaya mo to. Nagkaroon kami ng pinakamagandang pangingisda. Ang dami naming nahuling isda. Nag-enjoy kami ng sobra. Natapos na kami. Sinabi ko ang boss ko tungkol dito. Sabi niya, eto, nakuha kita ng hotel. At nung gabi niyon, sinabi ko sa isa sa mga kasama ko sa kwarto na siya rin yung taong nakita ko yung mga bagay na yon sa kanya. Tapos bigla niya akong tinapik sa gilid at sabi niya, alagaan mo ang sarili mo. Habang nagmamaneho ako pabalik sa hotel na yon, parang may tumusok sa kadiliran ko. At sabi ko, oh pare, anong nangyayari? Hindi ko alam kung anong nangyayari, kaya tinawagan ko ang kapatid ko. Sinabi ko sa kanya ang kwento at sabi niya, lahat ng dasal ko nasabot na, pare. Hindi ako makapaniwala dito. Sabi niya, hindi ako makapaniwala dito. Sabi ko, hindi ko alam kung bakit, pare. Yung taong iyon, tuwing hinahawakan niya ako, parang may tumutusok sa kanang tagiliran ko. Parang si Jesus na tinusok sa kanang tagiliran nung nasa krus siya. Sabi ko, wag mo na sabihin sa akin yan, pare. Parang, hindi ako karapat-dapat sa taong iyon. Pero grabe pa rin yan, alam mo. Hindi ako makapaniwala dyan. Kaya bumalik ako sa hotel na yon at nagdadasal lang ako, parang salamat sa pagligtas sa buhay ko. Tinatawagan ko lahat. Hindi pa tapos ang mga tawag. Tuloy-tuloy lang ako sa pagtawag sa mga tao sa listahan. Maganda ang tulog ko kagabi. Nagising ako kinabukasan at bumalik na pauwi. At pagkatapos sinabi ko sa tatay ko tungkol dito nung parang kailangan ko itong sabihin sa iyo ng personal. Ito ang nangyari nung araw na tinawagan mo ako. Ganito ba talaga ka-wild parang naririnig ko? Sabi ko na, pare, totoo talaga. At sabi niya, pero hindi ikaw. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Parang, ikaw yung batang ladin pasaway na parang wala ng pag-asang bumalik dahil sobrang layo mo na sa kabilang panig. Sinabi ko ito sa kanya at sabi niya, sige, ayos lang, inimbita tayo ni Trey sa simbahan kung gusto mong pumunta. Alam mo, nandyan lang yan, sa kanto lang. Pumasok ako. Nagmimisa siya at pumasok ako sa simbahan. Naghahanda ako para sa unang misa ko kailanman. Pumasok ako sa pintuan, parang nagbabasbas sa sarili ko. At pagkatapos sabi ko, wow, ito ang tahanan. Parang ito ang rehab ko. Ito ang lahat ng kailangan ko sa buhay ko. Wala na akong kailangan pa. Dito talaga ang puso ko. At naramdaman ko na parang nasa bahay ako. Kaya umupo ako kasama ang tatay ko, tapos tumingin ako sa krusipiho at nakita ko ang mukha ni Kristo.
At nagsisimula pa lang akong mawala, humabulgol na naman. Talagang humahagulgol ako. At talagang hindi ko mapigilan, parang talagang nawawala na ako. Narinig ko lang si Kristo na nagsabi, masaya lang akong makita ka. Masaya lang ako na nandito ka. Walang panghusga rin. Sabi ko, wow, kayo talaga ang sinisimbolo ninyo. Ikaw. Ikaw talaga siya. Ikaw ang astig. At gusto ko lang talagang malaman pa ang tungkol sa taong ito. Ako ay tulad ng ano. Hindi ko talaga maunawaan ito. Talagang humahagulgol ako. Yun ang pinaka-emosyonal na karanasan ko. At alam ko na, well, hindi ko maibibigay ang kahit ano kundi ang buong buhay ko kay Kristo dahil yun ang iniligtas niya. At kinabukasan, pumunta ako sa bahay ni Trey. Umiiyak din ako buong oras. That night I was crying, obviously. Umiiyak lang ako kasi pumanaw na ang nanay ng tatay ko. At hindi pa nga ako naroon para doon. Sabi ko, hindi ko man lang siya natawagan habang siya ay pumanaw sa ospital. At lahat ng ito ay bumabalik sa akin at talagang humahagulgol ako, parang pasensya na at hindi ako nandyan. Pasensya na at hindi ko nagawang maging taong gusto kong maging. At sa wakas nakita ko ang kapatid ko at ang pamilya niya. Yung mga tao na gusto ko, hindi man lang ako naging bahagi ng buhay nila. At nagkaroon sila ng anak na babae, at sa wakas ay maaari na akong maging espiritual na bahagi ng buhay nila. At ang kapatid ko. At niyakap nila ako tuwing nakikita nila ako. At sabi ko, hindi ako makapaniwala na nandito talaga ako. Sabi nila, heto, gumawa kami ng mga pancake para sa'yo. Alam mo, umupo ka lang. Ayos lang ang lahat, pare. At naging makatarungan pa rin ako. Nawala na yung mga luha ko, di ba? Parang kinakain ko lahat at hindi ako makapaniwala na talagang bahagi na ulit ako ng banal na pamilyang ito. At parang muling isinilang ang buhay ko. Hindi pisikal, pareho pa rin ako, pero ang espiritu ko ay muling isinilang. At napunta kami sa simbahan. At sabi ko, dito ko kailangan maging. Wala na akong kailangan pang lumabas at mabwala. Hindi ko na kailangan pang maglakbay, maghanap ng kahulugan tulad ng ginawa ko sa lahat ng mga biyahe na yon. Nandito lang pala palagi. Lahat ng sagot ay nasa simbahang ito. Lahat ng kailangan ko ay nandito lang. At napagtanto ko yon. At nagsimula akong magkaroon ng mas malalim na debosyon sa rosaryo at sa mga sakramento. Nagsimula akong makatanggap ng mga ito ng mas madalas. At ang buhay ko talagang lumago ng husto. Hindi ko nga maisip. At kaya si Maria ay may ganitong debosyon sa kanya at ipinagdarasal ko lang na lumalim pa ang pagmamahal ko sa iyo. At ganoon niya ang nangyari. At mas madalas na akong pumunta sa kapilya. Mas madalas na akong tumatanggap ng Eukaristya. At nagkaroon ako ng ganitong pagmamahal para sa kanya na hindi ko pa naramdaman noon. Parang itong pagmamahal na hindi sexual. Ito ay pagmamahal sa kagandahan, awa at kabutihan. At ito ay isang paraan na maaari kong mahalin ang isang bagay sa mas malalim na antas. At inalok niya yon sa amin. At nagsimula akong magkaroon ng mga malalim na pag-unawa na, wow, ito ang kailangan kong gawin. Hindi ako makapaniwala, pero parang ang kwento ko ay para makatulong sa iba. Ito rin ay para baguhin ang iba at ipaalam sa kanila na walang sinuman ang sobrang naligaw. Ito ang sandata. Ikaw at ito ay hindi mapipigilan. Mahal na Birheng Ina, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng kakayahang makapunta rito at parangalan ka at ibigay ang aking patotoo para sa kaligtasan ng mga kaluluwa at para sa aming sarili at para sa kaluwalhasyan ng Diyos at ng iyong anak. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo. Pinagpala ka sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga makasalanan ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen.